Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan po natin ngayong um, West Philippine Sea. Ito pong barko ng Pilipinas at ng China, yung Coast Guard vessels po. Ay, nako ho, nagpang-abot po dyan sa karagatan. O, ito. Isang resupply mission po ang ito na kung saan nako, nagkabanggaan po itong dalawang sasakyan. Di ba? Oh, ulitin natin. Yung nakita yung guhit kaninang lumabas, no? Diyan. Yun, yung guhit na yun na nasa gilid. Sabi nila, nakagasgas daw ang Pilipinas. Hindi po. Bago pa yan magkagit-gitan, meron ng guhit yan. Ayan, oh. So hindi po tayo ang nag-cause ng gasgas na yan. Yang nilalagay nilang yan, goma yan na para hindi ho magkayupi-yupian etong dalawang tong mga dingding. Pero pansinin yung mga behavior nitong mga incheck. 'Di ba? Wala man lang nagki-care sa kanila na maglagay, hindi ko alam kung ano ang tawag diyan, yang, pinang ano, para sa impact nilalagay nila. Sa mga incheck wala ho. Tingin lang ano, video lang sila pang TikTok yata para viral gano'n, 'di ba? Hindi ho, para 'yan sa ano, narrative na Pilipinas ang bumangga po sa Chinese Coast Guard, 'yan. 'Di ba? Tsaka sila umatras. 'Yan, umaatras po 'yan, eh. Ngayon eto pa yung, isa pa hong, video, 'yun, 'di ba? Oops. Hmm, 'di ba? Nandun yung mga Pilipino. Hmm. Ang China Coast Guard po diyan, eto pong kulay green, alright? Eto yung sa Pilipinas naman siyempre yung blue, ayan. So rito ho maliwanag naman kung sino po talaga yung barko na ano, hmm, 'di ba? Hmm. Sila yung ano, yung papadikit ng papadikit, eh. Tayo naman, dire-diretso. Bakit dire-diretso yung galaw natin? Nagpipigil na 'to, nagpipreno na tayo, eh. Sila naman, ang nangyari ho diyan ganito, umaandar yung barko natin base roon sa trajectory niyan. Nauuna tayo, ang ginagawa ng China palagi naman, hinahabol nila at 'pag naabutan nila ngayon, haharangan nila sa harapan para yun yung dangerous, maneuver. Ang nangyayari ngayon naman dito po, naku, nagkadikitan po silang dalawa. Hmm. Tapos etong si China kaya namumuti yung likod, umaatras sila. Nire-reverse nila yung makina nila. Unti-unti silang kumakabig pakaliwa dito po sa barko ng Pilipinas. Hmm, ayan, oh. Tayo naman nagpapatay ng, hindi naman nagpapatay ng makina, naka-reverse din tayo niyan. Tingnan niyo huminto, 'di ba? Sa China naman gusto talaga nila magkagit-gitan, kaya nga merong nagvi-video sa kanila, eh. Mabuti na lang merong, nasa taas, 'di ba? Merong, drone na nakakuha po. Pero alam niyo na ho kung ano magiging interpretation dito. Sasabihin na naman nila diyan, ito ay, tawag diyan, ito ay, Pilipinas ang bumangga. Sino magsasabi niyan? Ang masakit po ay ang mga kapwa natin Filipino na mga pro-China. Mga tao hong nag-aalala pa sa kapakanan ng mga inchik kaysa sa alalahanin ng kapakanan ng mga kababayan nila diyan sa West Philippine Sea.
'di ba? Ang sasabihin nila diyan, kitang-kita sa video, oh, 'di ba? Maliwanag, eh, yung galaw ng barko ng Chino, eh, papagano'n sila, eh, pakaliwa. Eto sa Pilipinas naman papadiretsong pahina ng pahina, and at that point, tigil na. Then pakabig ng palihis, oh, 'di ba? Hmm. Eto sa China talaga gusto talaga nilang sumagi kaya may nagkukuha ng video base ron sa unang video natin na pinakita, 'di ba, ito. Oh, ayan, oh, dalawa. At kung tayo ho ang may intensyon talagang mambangga, 'di ba? Eto, ako kaya ko masabi na hindi po talaga natin ito gagawing mambangga. Simple lang naman, eh, ah wala ho tayong maraming ganitong klasing barko. Mahal na mahal ng mga Pilipino 'yan na ingatan na itong ating barko. Kasi kung 'yan ay masira, lumubog o anumang mangyari, napakahirap po para sa atin, sa kanila na magkaroon ng replacement. Pero 'tong mga incheck, daan-daan yung mga barko nila, pang coast guard nila, pambanggaan nila. So, balewala lang, 'di ba? Mapagmukha lang nila na masama ang kalaban nila sa karagatan. Ngayon, eto naman po yung isa pang mas nakakainis. Hmm, yun ang Onaisa May 1. Hmm, dinali po ng barko nila, ayan, winater cannon, talagang dikitan po na pag-ano, water cannon, ayan, oh. 'Di ba dati ano, mula pa sa malayo, eh. Mainam na lang dito, eh, hindi nila 'to talagang tinutukan na ano, na malapitan. Eto naman, talagang, sinandwich na nila ng dalawang barko nila na nagwa-water cannon. Meron pa nga ako isang, nakitang video kanina na hindi lang ma-download, eh, na binax out talaga nila yung fishing vessel ng Chinese Malaysia, eh, gumagalaw ito para harangan, hindi na makakalabas. Lagi namang gano'n, out nila yung mga barko natin. Kaya lagi nakakalusot itong maliliit. Yang Onaisa May 1, Onaisa May 2, at saka yung, isang bago na nirentahan nila ng, Philippine Navy. However, maaga naman rin pong nasira yun, 'di ba? Ay naku. Nakakalungkot. Mabuti na lamang po, eh, kahit papaano meron tayong, presidente na ipinaglalaban. Alam niyo ba, merong isang, ano, artikulo na nabasa ko, pinaliliwanag ni PBBM doon na pati rin diyan sa interview niya ro kanina kay Sarah Ferguson, yung, tungkol po sa ating, independent foreign policy. Ang sabi niya, ang aming, independent foreign policy, eh, eto nakikipag, nakikipag, um, engage kami sa China kasi meron ng na-establish na diplomatic channel. So, 'yan ay, dahil po sa aming independent foreign policy. However, eh, ginagawa lang namin ito as long as in line with our interest. Kapagka contradicting po sa interest ng ating bayan, hindi po nila ito tinatanggap. Bagkus ay sinasalungat po. Yan yung, posisyon po ni PBBM. Kaya doon sa mga nagtataka na bakit hindi sinusunod ni PBBM ang posisyon, ang, stand ni dating Pangulong Duterte na pabayaan ng China makipagkaibigan sa kanila, hayaan sila na magpakalat-kalat diyan sa West Philippine Sea. Eh, hindi ho gano'n ang presidente natin ngayon apparently. Kasi nung nakaraan po, pinapayagan ng mga Chinese Coast Guard rito mangisda sa West Philippine Sea. Ang problema, itong mga kababayan naman natin, inaagawan nila, bukod sa inaagawan nila ng mapaghuhulihan, inaagawan pa ng huli. 'Di ba? Ginugulangan pa sila. Hmm. So, hindi po tayo roon ano, hindi ho tama yung gano'n. Dapat po kung papayagan sila rito kagaya nung nakaraan pinapayagan sila, payagan rin po ng malaya ang mga Pilipinong mangingisda na gumawi sa parte ng, EEZ ng China at doon ay makapangisda. 'Di ba, ang malaya? Para talagang tabla-tabla.
O hanggang sa ma-realize nila na, ba't nga naman kami gumawi pa ng China, meron naman kaming sariling iisip. Then ang China gano'n din. Ba't ba naman gagawi pa kami ng Pilipinas, meron naman kaming sarili, 'di ba? Eh, wala, kaganidan lang ang pinaiiral ng China rito, eh. Ini-insist nila na ito ay kanilang, yung, 10 dash line, 'yan ay bahagi ng kanilang national territory. Kaya po, yung, pagpapatupad ng batas dun sa lupa, ganun din ang ginagawa nila, pinupulis nila diyan sa karagatan. Kaya ginagawa nila yang pagwa-water cannon, ginagawa nila yung pagbabangga sa mga barko. Mabuti pa nga sa ngayon, wala pang literal talaga na katulad ng ginagawa nila sa Taiwan, sa Korea, sa ibang, mga bansa na talagang naku, talagang banggaan, talagang literal ang nangyayari. Kaya yung mga nag-o-oppose diyan sa ating presidente, Diyos ko po, sa isyung ito, ha, tignan niyo naman muna yung inyong, sinusuportahan. Ito ba ay nagpapakita ng pagmamalasakit sa mga kababayang mangingisda? Nagpapakita ba ng pagmamalasakit para sa integridad ng ating bayan? Alam niyo, yung pagbabalewala diyan sa usapin ng West Philippine Sea, maliwanag na maliwanag po yan, ay pagpapabaya sa kapakanan, sa interes ng ating bansa. Eh yan, kung panahon po ng giyera ngayon, yan po'y katumbas ng treason, pagtataksil sa bayan. 'Di ba? Dapat ang leader, talaga hong mangunguna ito sa pagpoprotekta. Kaya ka nga leader, eh. 'Di ba? Hindi yung, pagdating sa ganitong usapin silent ka na, hindi ka naiimik, hmm, 'di ba? Ay naku, nakakalungkot lang dahil, sa usaping ganito, nasaan ang ating mga senador ngayon? Meron ba kayong narinig na senador na ngumaungaw dito? Eh, mabuti pa nga si Tariela, yung, spokes ng, Philippine Coast Guard, 'di ba? Siya talaga yung nagsasalita diyan, siya talaga yung nagre-reveal ng, mga ginagawa ng mga Tsino, at yan naman, sinasang-ayunan din ng ating presidente. Tama lang naman na ma-expose yung nangyayari diyan dahil yung nakaraang administrasyon, pinagtatakpan pa. Kaya sinasabi ng mga alagad, eh, ano tayo, panahon ni Daddy Diggs, walang ganyan. Ngayon lang panahon ni BBM, may ganyan, naging magulo ang, West Philippine Sea, hindi ho. Mas matindi po noon. Kasi noon pinapauwi pa ng presidente yung mga tao na nagde-develop doon sa ating mga features na okupado. Presidente pa nagpapatigil kapag nagreklamo ang China, kapag nagprotesta ito. Pero sa ngayon, presidente pa humihimok na palakasin ang ating depensa. O, palakasin yung ating kontrol. Dahil, paano mong masasabing sa'yo 'yan kung hindi mo naman mai-establish ang strong presence, 'di ba? Hmm. Kaya masabi ko lang, masuwerte ng mga Pilipino ngayon. Hindi natin alam sa susunod na 6 na taon, pagpasok po ng 2028, pagtapos ng halalan, kamusta na, 'di ba? Kung sino, kung ano ang magiging paninindigan naman ng magiging bagong presidente. And this is the problem ng ating bansa. Wala po tayong national stand sa mga bawat issues. Ang meron lang tayong kaisa-isahan po na national stand. Alam niyo kung ano? One China policy. 'Di ba? Yun lang, hanggang dun lang. One China policy. Na lahat po talaga ng mga presidente nag-a-adhere sa One China policy. Why? Naku, para naman sa akin, why would I adhere? Kung hindi naman po kikilalanin din ng China ang atin pong karapatan diyan sa South China Sea. Yang ating West Philippine Sea, kilalanin nila, igalang nila tayo, irespeto nila yan, and iwanan nila. Pero kung para yung pilitin tayo mag-adhere ng, One China policy na parang mga ass kissers, ay nako. Alam niyo, yung One China policy, meron po kasing katumbas yan. Yan ay tinanggap ni na Apple na kayang One China policy na yan. Ang katumbas naman yan, hindi po tayo dadaanin ng China sa karahasan pagdating diyan sa usapin ng ating differences ng mga claims natin diyan po sa South China Sea.
Yan po naman po ang kapalit doon. Gano'n naman din kautak si Apolacay, eh. Hindi po puwede na magpapasok kayo ng interes dito sa aming bayan, makakaapekto sa aming integridad ng walang kapalit. Kailangan meron din, oh. At 'yun ang naging kasunduan nila. Kung hindi natin ito sa ngayon, itong differences natin, mag-focus tayo sa development. And then let this matter, uh, to the future. 'Di ba, yung mga bagong henerasyon. Gano'n ang kanilang ano, eh, diskarte no'n, eh. Kaya sinasabi na pagka nung panahon ni Apolacay walang mga ganito-ganito, merong agreement na kinikilala at kinakatakutan pa ang Pilipinas no'n. Eh, wala pagkatapos niya, wala na, 'di ba? He was ousted 1986, 1988 ninakawan na tayo ng China ng 7 teritoryo at 4 doon ay pasok po sa loob ng ating EEZ. Oo, ay naku. Okay, and again, iwan natin muna 'to and then tignan natin yung mga comments.